Welcome po sa ating episode ng Maripate. Marami na po kami napagkwentuhan, pero siguro sister kaya nagkaganon sinasabi ni Lord sa atin tayo muna yung manalangin bago tayo magsimula ng kwentuhan. So ilagay po natin, samahan niyo po kami. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ngayon ay nagsasama-sama online upang pag-usapan po yung mga aral na binigay niyo po sa amin. Mga aral na natutunan namin, mga aral na aming pagninilayan upang ang iba naming mga kapatid ay makarinig nito at matuto rin sa pananampalataya. Nawa po ay ibigay niyo po, lukuban niyo po kami ng iyong banal na espiritu upang ang lahat po ng aming tatalakayin ngayong gabi ay aming pong maintindihan at tumimo sa aming mga puso. At sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nawa ay hilumin niyo po ang mga puso at kaisipan ng mga kapatid na nag-aalinlangan. At nawa ay mahipan niyo po sila ng wisdom, ng karunungan upang mamulat kami sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan mo, Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sister Pearly, Brother Carlo, mag-good morning muna tayo sa ating mga viewers, kagaya nila Chris Gepiga, magandang gabi, kay Elandre Bahador, kay Bernadette Reyes, kay Cynthia Nieto, kay Ruth Romero, sabi niya, hello po Sister Pearly, Brother Alan, and Brother Carlo, good evening po, watching from Our Lady of Fatima Parish Heritage. Ang parish priest niya si Father Norby, parochial biker namin sa Balinta nung araw nung ako'y bata pa. So, hello rin sa ating mga nanonood sa mga iba't ibang social media pages sa iba't ibang parokya sa Diocese of Malolos at sa iba pang diocese na nakikipagtulungan sa atin upang itong ating advokasya, ang ating kumbaga misyon na palaganapin ang bukasyon at spiritual growth ay lalo pang kumbaga ay yumabong. Ayan, magandang gabi po. Sister, kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? Ganda usapan natin kanina. Ako yung nag-emote pa. Sabi natin pag dumarating ang Mayo, si Kuya Carlo ay mga pistahan. Ano po? Masarap pala sa Bicol. Isang buwan ka makakatipid. Pumunta ka lang sa iba't ibang kaibigan. Oo. Sabi ko po kanina po, ako naman yung summer ko ay paghahanap buhay. Nagtitinda ko lahat ng pwede itinda, mga kamote, saging, yan. Lahat po ng pwedeng pagkakitaan bilang isang kabataan. Wala po akong masyadong barkada. Hanap buhay. Kasi po para sa kinabukasan. Pero ganun pa man, yung kakulangan ko po tungkol sa pananampalataya that time, hindi kakulangan sa kaalaman, pero yung pananampalataya nandoon at yumabong. Kung paano ako napunta sa pagiging madre, siguro po pwede natin sabihin kasi yung Holy Spirit. Sa pagmayo, inaabangan po namin yung, hindi ako masyado sa simbahan pero inaabangan ko lang yung pag-akyat. Kasi may sayawan yun, mula Atlag hanggang katedral. Taga-Atlag ka pala, masaya yun. Sanuan po ako, Sanuan. Madadaanan. Sunod-sunod yung piyesta dyan sa hilera na yan magmula Mambog, Matimbo. Sunod-sunod dyan pag Mayo Diba? Opo. Pista, So, kasayahan talaga. Okay, pero paano ako nakarating sa pagiging madre nga? Sabi ko nga hindi po ako masyadong mulat sa gawain simbahan, hindi ako aktibo sa simbahan. Hindi nga po ako nagsisimba nung araw Pero, paano ako nakarating dito? So, sabihin ko dito kong sasabi na, ang banal na espiritu ang nagdala sa akin. Tama po ba? Di po ba? Paano ako napunta sa ganitong gawain, sa ganitong bukasyon? Ang banal na espiritu ang nagtulong. Ang banal na espiritu po ang
nagpakita sa akin. Ang banal na espiritu po yung nagbigay sa akin ng kagalakang hindi po natin maikukumpara. Ano po, wala yung pera, kundi kagalakan na nagmumula sa Diyos. So, pag banal na espiritu pinag-usapan, Kuya Carlo, paano po ba natin ipapaliwanag? Kasi po, pag hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, ang hirap pag-usapan, ang hirap pag-aralan, ang hirap i-explain. Di po ba? So sa banal na santatlo, na explain natin sa mga bata yung God the Father, the Creator, God the Son, the Redeemer. Pagdating sa Holy Spirit, paano mo ba to i-explain sa mga bata? Ano po? Yun nga mahirap, sister, maraming kasi tayong mga tao, kumbaga ako personally rin, ang hirap maniwala pagka hindi nga nakikita, kagaya nga ng sabi mo, 'di ba? Parang paano mo ba i-explain? Minsan tatanungin ka minsan may ganyang sitwasyon, 'di ba, Brother Carlo? Yung parang may nararamdaman ka pero hindi mo siya, or minsan may gusto kang kainin, hindi mo alam kung anong gusto mong kainin. Parang ganun. Parang ang hirap ipaliwanag. At yun yung maganda nating pag-usapan ngayon. Total, topic natin ngayon is about the Holy Spirit. Maliliwanagan tayo, ano ba tong Holy Spirit na to? Base sa turo ng simbahan. And then later on, marami tayong matututunan. At yun yung ipipresent ni Brother Carlo sa atin. Kumbaga kasi di ba ito, sabi maraming piyestahan, may sagala, pero minsan nakakalimutan natin, may piyesta rin tayong darating, which is sa May 28. Yun yung Pentecost Sunday. Yun yung, sabi nga ng iba, birthday ng simbahan. Kuya Carlo, yes, bakit naging birthday ng simbahan yung feast? Ano po ba, Kuya Carlo, yung Pentecost? Okay. Maraming salamat po, Sister Pearly. Nasa piyesta pa yung aking utak sa ngayon. Bukas na sabi ko pero hindi pala narinig na piyesta sa aming parokya, Santo Cristo Parish. Kaya binabati ang ating kura, si Father Bobby, at ang parochial vicar, si Father Philip. So, kagaya ng sinabi natin, bukod sa mga kasiyahan, Santa Cruzan, ang May 28 ay Pentecost Sunday. At ito yung ika-50th day after the resurrection of our Lord. Kaya Pente, di ba, from the word, parang 5 yan 5, Pentecost. Penta. So, kaya pag may mga Pentagon, ano ba yung Pentagon? Di ba, 5 sides? So, sabi ng bata, paano yung pentel pen? Hindi yan galing doon sa Pentecost. So, yan yung in-celebrate. At bukod dyan, mai-advance ko yan ng konti, malapit din sa aking puso ang Pentecost Sunday dahil nung teenager ako ay naging charismatic din ako. At ito ang itinuturing namin na annual na parang fiesta din dun sa charismatic community namin kung saan merong charismatic mass. Kasi ang charismatic movement is parang in the words of I think Pope Francis, parang special project of the Holy Spirit sa bagong panahon. Renewal kasi ang official Catholic charismatic renewal. So, talking of Pentecost Sunday, kagaya ng sinabi ni Kuya Alan, ito yung pagbaba, commemoration of the descent of the Holy Spirit. Familiar tayo dahil pag nadadasal tayo ng Santo Rosario, ikatlong misteryo ito. At ito rin ang itinuturing na birthday ng simbahan. Bagamat ako noon, nagtaka, Kuya Alan, kasi di ba yung Matthew chapter 16, kung saan sinabi ni Jesus na you are Peter and upon this rock I will build my church. Akala ko yun yung time na birthday na ng simbahan. Pero ang itinuturo is after pa noon. Siguro mga after 2 or 3 years, I don't know. Doon pa sa pag-akyat na ni Jesus sa langit. So parang tama ba, Sister Pearly? Bago ang Pentecost, Ascension muna. Yes. Tapos Pentecost na. Para ang movement is pag-akyat ni Jesus, siya namang pagbaba ng Espiritu Santo. Parang salisi? Hindi man salisi. Kasi
Yung paglaho daw ng Panginoon physically sa paningin ng mundo, siya namang pagbaba ng Espiritu Santo. At paglitaw na ng simbahan. So, ang physical na Jesus ay nakikita na sa anyo na ng simbahan. So, yung visibility of Jesus na umakyat sa langit at naglaho na sa paningin, siya namang visibility na ng simbahan sa kanyang mystical body, at ito'y nagpapatuloy ng misyon ni Jesus na iniwan niya yung simbahan na, so to say, ang simbahan na ang katawan ni Kristo. At nangyayari lang yon kung sa kanya ang Espiritu Santo. So without the Holy Spirit, ang mga tao sa simbahan is just a collection, a community of human beings. But because of the Holy Spirit, it is a community of Christians na nagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Kaya yung mga takot na San Pedro, yung mga takot ng mga apostol na nagtatago after the death of Jesus dahil sa takot sa mga Hudyo, ay tumapang na. Eh di ba doon na natin narinig na simula na sila mangaral sa Judea and all other parts of the world. Sa Acts chapter 2 verses 1 to 11. Kaya itinuturing nga ito na birthday na ng simbahan dahil nagsimula na sila sa kanilang misyon. Yan. Na ang misyon nila ay ang misyon ni Jesus mismo. Correct. Okay. Kaya nga, di ba, 12 sila nung that time na nalukuban ng banal na espiritu. Tapos naghiwalay-hiwalay sila. Kaya hindi, kasi yung iba kasi ang naiisip, ang Catholic Church, yun lang. Pero ang Christianity, it does not just the Catholic Church. Marami tayong mga kapatid na same belief, di ba? Brother Carlo, na nagkasama rin natin dito sa kasi naghiwalay-hiwalay yun . Actually, doon po sa... Sige po, Kuya. Sige po, Tel. Actually, yung sundan ko lang yung Kuya Alan, yung 12 apostol, originally, ang topic na naisip natin is apostolic succession. Oo. Yung pag-trace natin mula kay Bishop Dennis. Yeah. Kasi yung obispo ngayon, ititrace mo yung pinanggalingan niya, yung tinatawag na episcopal lineage, patungo yan sa apostol . So, kung ang isang obispo, hindi niya kayang patunayan yung lineage niya pabalik sa apostol, hindi siya validly ordained bishop or consecrated bishop. So, sabi mo, yung hindi lamang tayo mga Katoliko, itinuturing natin na kasama sa ating communion na may apostolic succession, yung mga simbahang meron ito, katulad ng kinikilala ang Orthodox bilang merong valid apostolic succession. Parang si Saint Mark yata yung itinuturing nilang pinanggalingan ng kanilang lineage ng apostol. Sa India naman, meron diyang, nakalimutan ko po yung isang site sa India, pero Saint Thomas sila Kasi they trace their episcopal lineage, yung succession ng apostle, kay Santo Tomas na apostol ng Panginoon. Hindi Aquinas, yung doubting Thomas. So dyan. So, yung mga nasa labas niyan, hindi itinuturing na may valid apostolic succession. O yung mga lumabas. Kasi noong mga panahon yung mga lumabas. Halimbawa, ang Church of England, debate yun. Kasi humiwalay lang sila sa Catholic Church pero sinasabi na may apostolic succession. Kaya lang ang question doon, yung validity ng ordination nila. Something like that. Pero hindi yun ang topic natin. Hindi yun yung tayo. Anyway, nabanggit lang natin kasi ang importante lang na point, ang importanteng point lang dito, na ang Catholic Church, ang kanyang mga obispo, ay may matitrace yung kanilang lineage sa apostol. Na siyang nagbaba ang Espiritu Santo ng panahon ng Pentecostes. Okay, so from apostles din po, trace back, kasi minsan pag inisip natin ay, yung sabi niyo kanina na, ano bang nauna, Pentecost o yung Ascension? Tapos sabi nyo, nagkasalisi ba sila o ano? Kasi minsan yung pagkakilala po natin, so sa mga bata, mapakahirap pa paliwanag, pero sa ating mga katekista, alam natin yun na tinatanong natin, di ba? Basta creation pa lang, di ba? Sinabi na lalangin natin. So sabi nga, nandoon na yung Trinity, magkakasama na sila. Hindi naman sila naghihiwa-hiwalay, po. Kaya lang kumbaga may mga specific roles po sila. Sabi nga natin na magkakaiba pero meron distinction pero isa sila sa pagka-Diyos. Ang ganda-ganda Kuya Carlo na yung sinabi ko sa inyong video na pinanood ko habang ako'y naglalaba. Pinakinggan ko pa lang di pinanood.
ang ganda-ganda ng pagkaka-explain niya, understanding the Holy Spirit na sa simula pa lang, paano kumilos na po yung Trinity. Sabi niya, meron siyang ginamit na analogy, di ba Carla, tinuturuan natin mga katekista, gumamit tayo ng mga analogy para mas madaling mag-gets. Even Jesus Christ, parable, pero ang isang analohiya, gumagamit siya. Ang ginamit na analogy po ni Father Chris ay yung parang sinabi daw ni God, isipin natin na sinabi ni God na let there be light. Ano po? Tapos, inutusan niya si Jesus na i-turn on yung light at yung Holy Spirit is the power kaya nagkaroon ng electricity. Ayun yung power ng electricity. So parang ganun daw po sa simula, 'di ba? Formless, walang anyo, walang hugis. Pero yung power ng Holy Spirit, yung word, yung pag-iisip ay ginamit ng kumbaga yung ang Diyos ay nag-isip, he thinks, mayroon siyang intellect, divine. So yung daw intellect na yung kanyang pag-iisip, may word. At yung word na yon ay nagkaroon ng kumbaga yung word, pagka nag-utter ka ng word, yung sabi natin kanina may healing, may breath. Yung ruh. Pagka sinabi mo daw po yung word, kapag nag-utter tayo ng word, may power, may energy doon. Yun daw po yung Holy Spirit. So nagkaroon po ng hugis, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng buhay. At itong Holy Spirit din daw po na to yung sabi natin sa simula't simula, nag-inspire, tumulong sa kila Abraham, di po ba? Even sa pagdidesign ng mga templo, lahat ng yan, yung mga prophets. The Holy Spirit po yung nagbibigay ng direksyon, nagbibigay liwanag ng kaalaman to make all these things happen. Ibig sabihin po ba absent si Jesus Christ that hindi po yung word, yung word na ina-utter ni God through these prophets, na binibigay niya po itong mga salita sa mga tao, sa mga event, and the Holy Spirit is the energy to make all these things happen. Sabi ko, oo nga, parang, pero tama din naman po, sabi niya na i-explain natin yung Holy Spirit kung kaya natin i-explain. Unawain natin ang Holy Spirit kung kaya natin unawain. Kasi mahirap, malawak, kapos na kapos po tayo, di ba? Sabi ni St. Augustine, parang, paano mo unawain ng Diyos, yung Trinity? Yung dagat, isalin mo yung tubig dun sa... Ganun kalawak, hindi mo kayang salukin talaga. Pero ngayon pong gabi, pag-usapan natin yung Holy Spirit na hindi lang sa isang teolohiya, kundi sabi natin kanina, to see is to believe. Mahirap ngang unawain yung hindi natin nakikita. Pero mauunawaan natin yan pag pinikit natin ang ating mga mata. Amen. Di ba? Pag pinikit ang mata at nagnilay, doon, kumbaga natin ma-recognize, doon natin ma-appreciate na, ay, kumikilos ang Holy Spirit. So, tignan natin ang Holy Spirit ngayon through our experiences. Sa mga sabi natin kanina, sabi ni Kuya Carlo, yung mga apostol, so dito nagsimula, itatrace natin itong ating mga obispo. So, makikita natin na at mapapawaw ka talaga. Pag hindi ka na lang napawaw, dito sa paano ang Holy Spirit ay gumagalaw mula creation, sa Old Testament, kay Jesus Christ, sa New Testament, to the apostles, hanggang sa atin ngayon. Di ba? Pumikit ka lang at magnilay, isarado ang ibang senses natin sa ibang mga bagay sa ating paligid at nakikita natin yung hindi natin nakikita. Amen. Yun nga eh. So, si Brother Carlo, nagpatay ng video. Kasi tatanungin ko na eh. Ayun. Nawala. Nawala. Nag-drop. Magre-reconnect. Tama yung sabi mo, sister eh. Kasi yun nga yung second na tanong natin, di ba? Opo. Kumbaga sino ang Espiritu Santo? Yun nga yung kanina yung habang naghihintay tayong mag-online, nagkakwentuhan kami ni Brother Carlo eh. Ano ba talaga ang kumbaga ang pronoun sa Espiritu Santo? Diba? Maganda yung explanation ni
ni Brother Carlo kanina kaya lang nag-drop Pero mamaya babalikan po natin 'yon. Pero habang hinihintay po natin sister si Brother Carlo, mag-shout out po muna tayo. Sabi dito sister, birthday mo pala May 28. Happy birthday daw in advance, Pentecost Sunday. Sabi ni Annie Nicolas. Hindi ko na binabanggit kasi baka pang hindi binanggit, hindi mag-add yung 1 year Magandang gabi rin po, Annalisa Mendoza, si Maria Judith Mendoza. Good evening po sa lahat. Good evening din po. Sabi ni Cynthia Aguda, Pentecost Sunday pala, birthday ni Sister Pearly. Lahat sila alam nila birthday mo. Nako, yari ka na. Si Helen Meneses, magandang gabi po. Si Elandre Bahador, hello po. Sister Pearly. At hello rin po sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang pages po ng mga parokya sa Diocese of Malolos. At pasyalan natin ang Cathedral Basilica, ang Malolos Cathedral. May mga nanonood po sa atin doon. Magandang gabi po. Rening Kaluwag, Ellen Razon Mendoza, sabi niya Malankara Catholic Church po, founded by St. Thomas the Apostle po. Nako, maraming salamat po sa info. Sairo Malabar po sa India. Ayan. At si Eileen Lipana Molina, magandang gabi po. Ituloy natin sister yung ating kwentuhan. Mag-hi lang po ako dito sa nagbati sa taga May Kawayan, si Eliandre. Hello Eliandre, yan po ay lagi nagsisimba at nakakita ko po sa simbahan yan. Yan. Pag Sunday. Okay po. So yun sabi natin kanina, habang wala po si Kuya Carlo, pag-usapan natin yung Holy Spirit, hindi lang po doon sa theological masyadong matataas, pag-usapan natin na something experiential. Yes. Something experiential. At pag sinabi po nating Holy Spirit, hindi mawawala dito na pag-usapan natin ang mga charismatic. So dito po kasi sa charismatic talagang, kaya nga meron tayo tinatawag Life in the Spirit Seminar. Kuya, ikaw ba may experience ka pa sa pagiging charismatic? Naging miyembro ka ba? Oo, nung nagsimula ang ang ano namin sa charismatic, yung dati nung nakatira ako sa Valenzuela nung araw, doon sa malapit sa bisita namin, may mga nagpuntang mga charismatic group that was, anong grade ako noon? Kung hindi ako nagkakamali, grade 6 first year bago ako pumasok ng minor seminary, napasok ako diyan kasi nga yung nagse-serve ako, nagsasakristan ako doon sa bisita sa amin, sa may Pasolo. To be exact, alam mo yon sister, sa may Pasolo, na ang sakop noon San Diego de Alcalá, yun na yung huli. Kasi yung Rincon, dito naman sa San Isidro yung sakop. So, doon sa Pasolo, nagse-serve kami, napasok kami doon sa isang charismatic renewal, nagkaroon ng LSS, yung Living in the Spirit Seminar, Life in the Spirit Seminar. Life in the Spirit Seminar. Yun yung at kasi nga nung panahon na yun, bata pa kami. So nakikinig lang kami, pero wala doon sa diwa mo kasi nga ang namin doon mag-serve lang tapos yung kwento-kwentuhan. Ang kagandahan nun, 2 araw buong magmula alas 8 hanggang alas 5, magkakasama kami ng barkada namin. Nandun kami sa gilid. Wala kaming ginawa kundi magkwentuhan, magchismisan pero minsan nakikinig din kami. At yung that time yung Life in the Spirit Seminar na yon, may mga may mga bisita ng mga nagpapatotoo na bago daw. Nabago ng Espiritu Santo yung kanilang buhay. Yun yung hindi ko na lang alam kung ganun pa rin yung Life in the Spirit Seminar ngayon, pero yun yung nadatnang ko. And then later on, na nasa seminaryo na ako, na napunta na ako sa major seminary, napasok naman ako doon sa charismatic renewal group ng seminaryo, which is yung Theotokos. So isa ako doon sa mga nag-aayos ng Theotokos ng araw. Umiikot kami noon sa iba't ibang parokya, tapos kami ang Di kita nakita noon, kuya. Ha? Di kita nakita noon. Hindi mo ba ako nakita noon? Andun lang ako sa likod.
Ako din po kuya kasi nagsimula din po ako sa charismatic. Ano po sa amin chapel. Sila Sister Lucy, yan. Sila, kami mga kabataan. Kabataan po kami noon, nagka-charismatic. Parang, ilan ba yung matanda? may matanda. May gulang doon, parang ilan lang po sila. Majority po ay mga kabataan kami na nagka-charismatic. At yun din po, kuya, bago ako nag-Life in the Spirit Seminar, baga later na lang yun sa akin, yung Life in the Spirit Seminar, yung LSS. Ano po, more on basta pag-attend lang po sa imbitasyon po nung katikista namin sa San Juan, nag-join po kami dun sa charismatic. Hanggang sa, nilid nga po kami dyan sa Theotokos. So, yan po yung tumutulong sa amin nun. Sino pong seminaristang ano nyo? Sila Kuya Ed Caballero, yung time po nila, no? Yun. Si Kuya Ed. Jun Espiritu. Jun Pobre. Sila po yun, di ba? Sila yung mga drummer. Yan po. Yan. So, una, pang-akit lang po. Kung naakit lang ako dun sa Masaya, di po ba? Masaya, tapos, yung bang, parang, hindi ko kayang explain. Basta, may kasayahan, may kagalakan, may kapayapaan pagka nandoon. At, diyan din po sa Theotokos, kumbaga parang nag-lead sa akin para pumunta ako ng kumbento. Kasi lagi akong pumupunta nung kay Mama Mary, sinasabi ko, Mama Mary, tulungan mo ako, hindi ko alam kung paano magmadre. Hindi ko alam ano ang madre. Wala talaga ako as in nada. Wala akong alam tungkol sa pagiging madre. Then, alam niyo, pinadala niya si Kuya Ed sa akin. Yung mga barkada ko, si Lydia, si Kuya Ed, tagapanasahan si yan Joby. Sila yung pinadala ng Diyos para tulungan ako makarating sa Madre, sa RCM. Ano po? Tapos ito po yung ubaga parang kapag nagkakaroon po kami ng sharing, di ba sa charismatic, babasahin yung gospel, tapos dun sa gospel, magkakaroon ng sharing. Ano po? So parang BEC, pero ito, yung BEC masyado, yung BEC ngayon ay nakaupo, nagkukwentuhan. Ito pong charismatic ay masigla, buhay. Ano po na may sharing. At doon po sa mga sharing na yun, alam nyo ang maganda po doon sa charismatic, inililid ka po na makita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Maganda man, nakakatakot man, nakakahiya man, di po ba? Nakakatakot, nakakahiya, nakakalungkot, o ano man. Pero sa lahat ng karanasan natin, kapag nasa charismatic, kapag pinagnilayan mo, ano bang isi-share ko? Hindi dahil para ka lang mag-share, hindi para lang ikaw ay may mapunta doon sa harap, kundi ako yung experience ko po, nag-share ako doon sa mga charismatic kasi parang hindi ako mako-content, parang hindi ako masisyahan kapag hindi ko ibinahagi yung naranasan ko tungkol sa Diyos. Ano po? Katulad po noon, may mga sharing ako na sa simpleng bagay, nakikita ko kung paano ang Diyos ay kumikilos sa akin. Kung paano sa mga decision ko, sa mga ginagawa ko, nare-realize ko, dalawang bagay lang. At until now po, kuya, itong bagay na to lang yung ma-realize mo everyday. Hindi po yung mga malalawak na theological na explanation. At the end of the day, ma-realize mo lang gaano ako kamahal ng Diyos at gaano niya ako pinapatawad. Hayahay na ang buhay, di ba? So, paano ka nakakarating doon? Kasi, ngayon, makikita natin na yung Holy Spirit yung nagli-lead sa atin. So, makikita natin ano ba yung role ng Holy Spirit dito sa charismatic. Bakit ba ang charismatic kaya sigla-sigla? Bakit ba ang charismatic po ay masasabi natin na wherein yung Holy Spirit ay nagdudwell talaga na actively, consciously, we recognize and we appreciate. Amen. Ganda no sinabi mo, sister Totoo yun. At kung actually nga, sister, kung titingnan nga natin yung sa Acts na yung kwento, yung matapos puspusan ng Espiritu Santo yung mga apostol, di ba nagkaroon ng renewal, nagbago sila?
Di ba? Nung una, mga takot sila kasi nga pinipersecute yung mga apostles eh. Tapos, di ba, nung nag-ipon-ipon sila at nagkaroon na napuspusan sila ng espiritu, naglabasan at yun yung sinasabi ni Brother Carlo habang ninali si Brother Carlo, may mga notes siya kasi na binibigay sa atin kanina. Nasabi niya na hatid ng Espiritu Santo yung bagong buhay, yung pagpapanibago sa simbahan at sa mundo. Sabi nga daw sa Salmo 104 verse 30, sabi niya na kapag sinugo mo ang iyong spirito, nalilikha sila at binabago mo ang muka ng lupa. Yun yung sinabi ni Brother Carlo doon. Kaya, yun yung sister, di ba parang doon sa charismatic, yung na-experience ko nga, yung may mga nag-testimony na napanibago nila yung ano. Pero sabi nga doon sa mga nagbibigay ng LSS nga, hindi naman agad-agaran yung pagpapanibago or yung renewal. Yun po ay, yun yung proseso, di ba? Pero kung oras nga na maramdaman mo, sabi nga ni sister, oras nga na maramdaman natin yung Espiritu Santo, yun na yung tutulong sa iyo para ano kumbaga parang sister, parang sa sasakyan. Parang diesel yan kumbaga yun yung kumbaga pagka may fuel ka, yun yung mag-i-ignite, di ba? Di ba? Mag-i-ignite at para umandar ka. Yun. Opo. Ito kaya nga, di ba ang term na ginagamit ay charismatic renewal movement, di ba is talagang pagbabago. Yes. Ano po, pinapaninibago, ano po. Ibig sabihin, hindi naman masama yun dati, kaya lang pinatatatag at mas pinasisigla. Ano po. So, kaya nga kung minsan, yung sabi natin kanina sa mga apostol, 'di ba? After po noong magkaroon ng pagbaba ng banal na espiritu, ay itong mga apostol na to nagpunta na kung saan. Taglay, 'di ba? Yung zeal, yung tapang, yung kaalaman, yung sabi natin yung mga gifts of the Holy Spirit, yung wisdom, yung understanding. Yes. Lahat po yan tinaglay nila, 'di po ba? At mula po noon nagkaroon ng pagpapanibago sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga Hudyo, ng mga Israelita, hanggang maging sila ay maging isang mga Kristiyano, mga Jews na Kristiyano. So nagkaroon talaga ng pagbabago. Na po, di ba katulad din nung si Jesus Christ, di ba nung bininyagan? Tapos bumaba yung banal na espiritu sa anyo. Napakaraming anyo, kalapate, so marami tayong ginagamit na anyo na yan na magmula po nun after that, of course, hindi naman po doon nagsimula ang pagiging Diyos ni Jesus. Nagsisimula na, noon pa man nagsimula na. Pero after po noon, when He received the Holy Spirit, di ba doon na nagsimula yung pagpapagaling niya, pangangaral niya, lahat-lahat di ba? At iugnay po natin yan sa atin bilang mga katikista. Sa sakramento po ng binyag, di ba tinatanggap natin yan? Nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Tinatanggap natin yung banal espiritu. Kumbaga parang yung espiritu na ating tinanggap sa banal na sa sakramento ng binyag, sa sakramento ng kumpil ay nagkakaroon ng maturation. Yung growth nito mas pinatitibay. Sabi nga po dun sa libro ni Padre Ray San Juan, parang sabi niya, parang 3-in-1, 3-in-1 coffee na. Sa sakramento ng binyag, ibinuhos na nandyan andro na, present na. Kaya lang sa sakramento po ng kumpil, ito ay kumbaga hinahalo para mas tumingkad, para mas maging malasa, mas maging buhay. So, yung banal na espiritu, paano po, kayo po, yung mga viewer po natin, paano po natin nare-recognize, paano po natin nakikita yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay? Sharing lang po kuya, ito lagi kong sinishare. Hindi ko naman po papangalanan Pero nangyari po, isi-share ko po ito dahil gusto kong magpatotoo kung paano ang banal na espiritu po ay kumikilos. Nung bago po akong madre,
meron pong isang paring humingi ng retreat para sa kanilang mga lay minister. Mhm. So kaya lang ang naging problema, yung in-invite na madre hindi pwede. So pinasa sa isang madre. Yung isang madre po na yun hindi rin pwede. So dahil ako po ay junior, wala akong magagawa kundi sumunod. Ano po? So sumunod po ako. Along the way po ng pagpunta doon sa lugar kung saan magre-retreat ay tinanong po ako nitong isang tao na to. Kasi papakilala daw po niya ako. Sabi niya, "Sister, anong tinapos mo sa college?" Sabi ko, "Father, hindi pa po ako nagka-college." Hindi ka pa tapos? Ganun yung word niya. Hindi ka pa tapos? Alam niyo po, nanliit ako. Nanliit ako, sabi ko, Diyos ko, hindi ko alam kung ano gagawain ko. Pagdating ko po dun sa lugar na to, Panginoon ko, ang mga bibigyan ko ng retreat. Doktor. Engineer. Sabi ko po, Panginoon, alam niyo po kuya, mula nung makita ko kung sinibib, mula doon sa experience ko, yung papunta pa lang doon, kasi nung bago ko pumunta, naghanda po ako, nagsulat ako, nag-research ako. Pero nung ako'y along the way na, at nung mamit ko na po yung mga bibigyan ko, nawala po lahat yung aking ni-review. Nawalang lahat yung aking sinulat. Ang isa na lang po ang namutawi sa aking bibig. Come, Holy Spirit. Amen. Yun lang po. Come, Holy Spirit. Dahil wala akong alam, gatiting lang po ako. Kaprasong-kapraso lang. Tingin ko sa sarili ko, wala ako na hindi ako nag-exist sa moment na yon. Yung word lang po na yun na laging binabanggit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Tuwing nagtotalk po ako, pag ako yung natitigil, nagsasalita ang bibig ko, pero yung isip ko, come Holy Spirit, come Holy Spirit. And it turned out naman po na yung sa evaluation, na-appreciate naman po nila. Doon ko nakita po yung pag ang banal na Espiritu kumilos, isubmit mo lang at magtiwala ka sa Kanya. So, ini-invite ko po yung ating mga viewer na mag-share din po kayo. Ano po? Yes, Kasi mag-comment. ako, pag hindi ko sinare yan, parang sabi nga ni St. Paul, woe to me if I do not preach. Woe to me kung hindi ko isi-share kung paano ang Diyos ay kumikilos. Woe to me kapag hindi ko isinare na yung pag-ibig at awa ng Diyos sa buhay ko upang kayo din po ay maranasan. Amen. Ang nasaranasan po at makita din po natin. Amen. Kaya si Kuya Carlo. Ayan. Kuya Carlo, may internet na. Amen. Opo, ako pasensya na nagkaroon po ng glitches, Opo. technical problem. Pero Oo, ng video mo, Brother Carlo, yung video mo po ay nakapatay pa. Yan. sige po, iano ko lang. Habang nag-aayos si Brother Carlo, mag-shoutout muna tayo. Nako, shoutout at si Brother Jerry Baez, kasamahan ko po ito sa ICMAS, sa Immaculate Conception Major Seminary nung araw. Magandang gabi, nanonood sa atin kay Brother Jerry Baez at kay hello din kay kay Elizabeth Santos Centeno, kay Carmesita Pascual, hello rin po Marlene Martizano, Ellen Razon Mendoza, Rening Kaluwag, Aileen Lipana Molina, Bodo Borlongan, Carol Daño, Carpio Gilbert, Melvin Manuel, at hello po kay Nilia del Rosario, magandang gabi po. Kay Helen Meneses, Telma Huang, Obetuang, Faye Toraino ko. Ayan po, magandang gabi po. Sabi nga po ni Sister, mag-comment po kung meron po kayong experience sa mga katikista natin, sa mga nanonood sa atin, experience about the Holy Spirit, kung paano kayo napuspusan at paano kayo pinabago ng banal na Espiritu. Nako, i-comment nyo lang po. At update ko lang din po si Brother Carlo na nagbabalik dahil sa technical difficulties. Brother Carlo, yung napag-usapan namin kanina, about yung, di ba, napag-usapan kanina yung ine-explain mo yung Pentecost Sunday, bakit naging birthday ngayon Nandun tayo na, sino ang Espiritu Santo? At yung, sabi mo nga, hatid ng Espiritu Santo yung papanibago. So, nandun na kami dun sa punto na yon at in-explain ni Sister
Doon sa mga nanonood ngayon, in-explain ni sister yung nag-share siya ng kanyang experience about Holy Spirit kasi meron din nagsimula pala siya sa charismatic renewal nung araw kaila Brother Ed sila Brother Ed ng Ikmas nung araw sa Theotokos din pala siya. Ako rin nag-Theotokos noon. Kaya yun, nagchismisa na kami. Go ahead, Brother Carlo. Okay. Medyo nawala po ako saan po ba ako susunod na eh. So yun na yung charisma, yung renewal, the Holy Spirit, sabi mo nga, 'di ba? Sabi mo yung sa Psalm 104:30, sabi mo doon, sabi ng Biblia is kapag sinugo mo ang iyong espiritu, nalilikha siya at binabago niya ang muka ng lupa. So yung ba yung purpose ng Holy Spirit, Brother Carlo? Kasi ganun din sa Acts eh. 'Di ba yung sabi ko nga kanina na nag-uusap kami ni Sister Pearly nung sa yung Pentecost, 'di ba, bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol at parang nagbago sila. Kumbaga nagkaroon ng panibago. Kasi dati mga takot sila, nagkulong sila doon sa kwarto, pero nung napuspusan sila, lumabas sila at nag-preach na. Yung po ba talaga, Brother Carlo, ang purpose ng Holy Spirit? Actually, traditionally sa ating catechesis, yung Banal na Sangtatlo, we attribute to the Father yung creation, to the Son yung redemption, and to the Holy Spirit yung sanctification. At karugtong ng sanctification niya ay yung pagpapanibago. Kaya nga sa kanyang symbol, di ba? Napakarami niyang symbols fire, pero yung water, yung tubig, isa sa kanyang simbolo. Kasi ito ay may kakayahang magpanibago. Kaya sa katekism, sa mga katekismo natin, sa binyag, which was recently done, yung seminar, na-emphasize talaga yung new creation. Yung new creation ng binyagan dahil doon sa tubig at spirito. Kaya nga yung word na born again, muling kapanganakan, o kaya kapanganakan mula sa itaas. So, a new creation. So, yun ang talagang nababasa natin sa katekismo na ginagawa ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi ko po alam kung nadako na kayo sa charismatic, pero nabanggit nyo na yung charismatic. Kaya nga, parang ang Catholic Charismatic Renewal ay kinoconnect sa Espiritu Santo. Sa katunayan, ang ibang term sa charismatic is Pentecostalism. Although yung Pentecostalism, generally speaking, parang Protestante yan, mga Pentecostal churches, etc. Pero minsan ginagamit din sa Catholic Charismatic. Tinatawag din Pentecostal Catholics or Catholic Pentecostals yung mga charismatic dahil nga sa Espiritu Santo. So actually nga, tinanong ko si Father Roselyn yan kahapon after ng verbum. Alam mo, sabi hindi lang siya maka-attend pero maganda yung sinabi niya that was yung time daw na yun, yun nga, totoo yun, yung Pentecostal. And meron daw kasing mananampalataya na base doon sa kung ano yung type nila ng worship. Yung bang, di ba, may mga ganyan, may kanya-kanya tayong gusto na may kaya nga yung iba, di ba, yung nararamdaman si Lord sa Eucharist, may mga tao naman na parang naboboring kasi nga yung mass is stagnant pero solemn, di ba? Yung iba naboboring, pero sa totohanan po hindi po boring 'yon. Pagka yung naiintindihan niyo kung ano yung misa, hindi po boring 'yon. Kaya ang nangyari daw, sabi ni Father Roselyn, na nagkaroon nga nitong charismatic para mapagbigyan yung mga taong naghahanap ng mga lively activities. Yung na-uplift. Naghahanap ng disco. Diba, ano kuya yung Lex Credendi? Lex Orandi? Yeah. The law of belief is the law of worship. Kumbaga, kung paano ka nagdarasal is yung pananampalataya mo, di po ba? So, kung ano yung pinananampalatayaan,
ganoon ka nagdarasal, ganoon ka kumikilos. Tsaka sabi po ni Father Roselyn, na-confirm, kasi nagtanungan kami, parang ganito rin. Sabi ko, so ibig sabihin po ba, Father Roselyn, isa ring rason bakit nagkaroon ng charismatic renewal is para ibalik yung mga born again, yung mga lumipat, ibalik para mabalik sa atin. Kasi sa totohanan lang na yung simbahan natin is Universal Church. Ito yung original na talagang kaya gusto nating ibalik sa atin para hindi na silang mawala or kung saan pa mapunta, binabalik natin sa atin. At yun, sabi ni Father Roselyn, yun din ang isang purpose noon. Kaya nga daw, parang merong ang nangyari, may mga uma-attend daw ng charismatic group noong araw na born again din. Kumbaga parang inopen. Ecumenical. Hindi naman daw ecumenical, pero kumbaga yung mga prayer meeting, may mga nagjo-join na born again. Kaya lang, sabi nga ni Father, ang warning ni Father Roselyn, dapat binabantayan. Kasi dapat may guide. Dapat may guide. Kasi may mga iba po naliligaw. Kaya nga nandito tayo, Brother Carlo, para yun yung ini-explain natin ngayon. Yung catechism about the Holy Spirit, about charismatic, di ba, Brother Carlo? Opo. Tama po yun. Kasi katunayan, yung iba sa amin noon, nung introduce yung charismatic renewal, yung mga manang sa simbahan ay na-iskandalo. Kasi naging disco house daw yung simbahan, may palakpakan. Kasi di ba yung mga kanta niya, yung mga lively songs, yung God's Not Dead. Kasi talaga naman nag-originate yan sa inyo, Kuya Alan, yung charismatic in 1967 sa pronunciation nito. Bakit sa amin? Ganun na ba ako katanda? Sa Amerika. Hindi, sa Amerika. Hindi sa panahon. 60s. Sa lugar. Sa 1967, sa Duquesne University. Pero, yun, meron silang kaugnayan doon sa mga protestanteng Pentecostals. Kinatolicize lang yung charismatic, tinanggap sa atin. Katunayan, maraming mga mainstream Protestant denominations, like Episcopalian, I think, Methodist, hindi ko alam kung ang Presbyterian, meron din charismatic. So they adapt it in their own theology. Ang common denominator, yung gifts, ang baptism in the Holy Spirit. Kahit ano yun. Kaya doon sa amin, sa probinsya, nung inintroduce ng 80s, yung charismatic, akala nila, born again yung charismatic. Kasi di naman nila alam na bakit may mga sayawan, may ganyan. And I realize, meron kasi ako isang born again na kaibigan. Di ba, alam niyo yung kantang God's Not Dead? God's Not Dead. He is alive. God. Tapos yung song leader, sisigaw pa yan. Is your God dead? Tapos sasagot ng kanta, no. Parang ganyan. May sayo yun. Ganun Oo, sayo, ganyan. Ngayon, sa parehong kinakanta yan ng Catholic Charismatic tsaka ng Born Again. Pero sa Born Again, may pagka-polemic. Anong ibig ko sabihin ng pagka-polemic? Pagtutya yun sa ating Katoliko na ang Diyos nyo, Santo Enchero, patay. Kaya yung tanong namin na, is your God dead? Patungkol yun doon sa patay na Diyos ng mga Katoliko. Yun pala yung polemic nila. But we are singing that na wala sa isip ng Katoliko na patay ang Diyos namin, kundi liturgical commemoration yun. I think yung song is the same, but the understanding is different. Kasi sa ating mga Katoliko, when we sing the song God's Not Dead, ang ibig sabihin nito, yung Good Friday is a liturgical commemoration. Sa kanila naman, pagtutya sa atin na ang Diyos natin ay namamatay every year. So I think that's the difference. Pero yung surface, yung physical, pareho yung pagkanta ng Come Holy Spirit, nakataas din ang kamay. And would you know pala, dahil sa yung mga ibang charismatic na hindi Katoliko, keep on dividing and dividing and dividing. And magugulat po kayo, yung isang charismatic community na hindi Catholic, kung bakit sila nahati, Sister Pearly. Dahil lang doon sa song na Come Holy Spirit. Bakit sila nahati doon? Bakit? Sabi nung isang grupo, within that community, sabi nila, bakit? Pag ang Holy Spirit ba dumako sa'yo, kaalis ba yan? Hindi na. Once na tinawag mong Espiritu Santo at
bumaba sa iyo, permanent yun. Bakit kailangan mo ulitin yung kanta? Dahil doon nag-split sila. Yung charismatic na yun. Ang kagandahan sa Catholic Charismatic, which is 120 million na pala, by the way, ang Catholic Charismatic, is that merong authority na simbahan na nagsasabi, na nagre-regulate, na nagbabantay. Amen. Ang mga bagay na ito ay nangyayari na. So kaya, nagiging parang intact parish-based. Katunayan yung mga parish-based ay may loyalty sa simbahan at sumusunod sa kanilang mga pura-paroko. Kung transparochial naman, may ina-assign na spiritual director para siguraduhin na maging maayos yung Iga-guide. Catholicity, to guide them, etc. So hindi nangyayari yung hati dahil lang sa kanta. Actually, Brother Carlo, yung sabi nga rin ni Father Roselyn, si Father Roselyn daw, humawak daw ng charismatic group sa Italy nung araw, nung nasa Milan daw siya. And ang ginagawa talaga niya, ginaguide niya, even yung mga worship song, nire-review niya. Kasi minsan daw, may mga, di ba, nauuso ngayon yung mga Hillsong, mga ganon. Minsan kasi may mga lyrics na hindi tugma dun sa ano. Kaya ginagawa ni Father Roselyn, anong worship song nyo ngayon? Nire-review niya pati yung lyrics kung ubra o hindi. Ganon, Wow. ganon siya tumutok. Yun po tugon din, di ba ba? Although, ni-recognize po ng simbahan yan kasi sabi nga natin, kasi prompting to ng udyok ng Holy Spirit eh. Di ba Correct. ba? Hindi natin makokontent pag inudyokan tayo. So, ito yung mga tao na yung udyok ng Espiritu Santo, yung magdasal ng ganito kasigla, hindi lang siguro dahil para natin counterpart yung para sa mga born again, kundi kita natin yung kumbaga yung acknowledgement natin na ang Holy Spirit ay kumikilos sa kanila kaya nagiging masigla. At ito po ay ni-recognize ng simbahan. Ano po na ibig sabihin, kahit nga po Santo Papa, ni-recognize nga po ito at nakita ano yung magandang kumbaga contribution nito sa faith ng mga tao. May mga tao yung mga conservative, may mga tao naman na talagang active. Magkakaiba eh. Depende po sa upbringing, depende sa mga values in life. Pero ang mahalaga po dito is nire-recognize po yun ng simbahan, pero hindi po nawawala yung sabi nga kanina, paalalang ginagawa ni Father Roselyn, application na kailangan maging discerning tayo, maging watchful tayo, baka mamaya po kasi ay hindi na ito, hindi na yung Holy Spirit ang kumikilos, kundi yung ego na lang natin. At the same time, baka nalalayo tayo. Ang pakiusap nga po ay, kumbaga, yes, mag-involve tayo, talagang, mag-worship tayo the way kung paano tayo inililid ang Holy Spirit, but ang sabi nga, manatili tayong Katoliko, mananatili tayo Katoliko at napapasako pa din tayo sa simbahang Katoliko. Kaya kailangan po talagang gabayan. Dahil kailangan nating dinidiscern talaga. Tama yung sinabi mo, sister eh. Kasi, yun nga yung nakakapagtaka, Brother Carlo eh, no? Kasi kung kumikilos ang Espiritu Santo, di ba sabi nga, the Holy Spirit unites. Di ba? Pero kung, di ba, pagka nasa sayo ang Espiritu Santo, hindi ka alis doon sa grupo. Kung may ano man ang nangyari doon sa grupo, kung ano man yung dynamics ng grupo na yun, hindi ka alis eh. Kundi, magpapaliwanag ka at patuloy mong, kumbaga di ba yun yung method natin, patuloy tayong nananaliksik at patuloy tayong, kumbaga inaalam or pinalalalim yung pananampalataya, di ba? Kung may nakitang hindi maganda, pag-usapan, di ba? At i-correct, di ba? Kasi hindi naman tayo Diyos, pero ganun dapat kumilos yung Espiritu Santo, hindi yung nakakasira. Dapat nakakabuo ito di ba? So yun lang yung naging reflection ko. Kasi kung talagang sinasabi natin na nabubuhay ang Espiritu Santo sa atin, di dapat nabubuhay tayo na naaayon doon sa kilos ng Espiritu Santo. At ano ba yon? Di ba maraming tinuro sa atin, mga gifts of the Holy Spirit, yung mga ganon, di ba? Pero ang pinaka-importante doon, dapat nakakabuo tayo, hindi tayo nakakawasak. Saka kuya, hindi lang nakakabuo. Ang challenge po ng Santo Papa sa atin dito ay
yung pagiging aktibo natin sa yung charismatic ay kinakailangan na mag-lead us into an evangelizers Yes. and witnesses talaga. Mag-proclaim. Kaya nga nakakatuwa po na ako, sabi ko nga, nagmula ako sa charismatic pero nagtapos ako sa pagmamadre. At ganun din po, magandang isipin na itong mga kapatid po natin na nagiging aktibo sa charismatic, hindi lang po nagtatapos doon sa worshiping. Merong pagkakibat na pagkilos. Siyempre yung Holy Spirit, di ba? I-inspire ka niya para mag-proclaim. So, maganda po na after natin na maging aktibo at makita natin kung paano ang Espiritu ay kumikilos sa atin, makikita po ito sa gawa sa bunga. Ano ba yung bunga? Kung tayo po talaga aware and then truly the Holy Spirit is kumbaga dwell in us, kumbaga nasa sa atin, ililid po talaga tayo into service. To be an evangelizer, to be a catechist. Katulad po nito, sabi nga po, ito po yung ating sharer. Sabi po ni Sister Linda Imperio, katikista po ito ng Tungkong Mangga. Sabi po niya, amen po, maraming salamat sa Banal Espiritu. Charismatic community din po ako unang tinawag ng Panginoon. Para lalo kong maranasan ang mga gifts ng Holy Spirit. At makilala ko ang Diyos hanggang, sabi niya, hanggang ngayon, 37 years na rin po akong patuloy naglilingkod bilang katikista at BEC coordinator. Ayun, ang ganda ng maraming salamat po. At ganun din sabi ni Marianita Sabando, magandang gabi po, na relate po ako sa shinare ni Sister. Dahil ako po ay naranasan ko rin po kung paano po ako binigyan ng kapayapaan ang buhay ng Holy Spirit. Nang ako po ay dumanas ng matinding pagsubok sa buhay, nagkasakit po ang aking anak at naghirap ng husto. Iniwan ako ng aking mga kapatid at asawa. Naiwan kami ng tatlo kong anak na maliit na may pag nawala na ako ng pag-asa na makayanan ko ang nangyari sa akin. Wala akong maisip na sabihin sa Diyos. Nasa Diyos kung awitin ang Holy Spirit. Kung inaawit na niya yung Holy Spirit pa ulit-ulit, ay nagkaroon siya na naging team song pa raw niya yon, at naramdaman ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Inayos niya ang aking buhay at ng aking mga anak. Sa ngayon, ang anak kong nagkasakit, isang sakristan ngayon, at ako'y isang katikista. Ang dalawa kong anak ay natapos sa pag-aaral at may matatag na trabaho. Amen. Nako, sister, ito rin po. Malay niyo po, yung anak niyo pong sakristan, pwede niyo pong ipasok sa minor seminary, baka maging pari pa, di ba? Kung babae naman po yung sakristan na yan, pagmamadrehin naman po natin. Ayan. Ito rin po, kuya, ang ganda po ng sharing po ni Tita Ani, katikista po ito ng Taal, Bukawi. Sabi niya, karanasan ko din po nung ako'y nagpunta sila sa Monasterio de Tarlac. Napili siyang reader, napansin niya English pa lang babasahin, so gusto na niya umatras. Tumawag siya sa Holy Spirit. So sabi po niya, napakaliwanag kong nabasa yung walang takot, ginabay na ko ng Espiritu Santo, at na-blessan kami ng pare. Tapos din po ako sabi niya, galing din po siya sa community ng charismatic. So nakakatuwa, mga katikista, na talaga nagsimula sa pagiging miyembro ng charismatic, at tayo ngayon ay isang katikista. Iyan po yung sinasabi ng Santo Papa. Ano yung bunga? Ano yung bunga? Yes. Brother Carlo, malalim iniisip ni Brother Carlo Ay, naalala ko lang po nung ako ay charismatic pa. Nung umpisa ako talaga na mag-prayer leader at the age 17. So, yun. Nagli-lead ako sa isang chapel. Mayroong pumasok na nakaluhod, na nakaganyan yung kamay. Nanginginig siya, dumudugo yung pulso niya. Akala sa akin pare, pero naamoy ko siya lasing na lasing. Kinausap ko ako doon sa isang kwarto, sa simbahan. Pero takot na yung mga kasamahan ko kasi mukhang lasing. Sabi, Father ang tawag sa akin. Magsisuicide na po ako kasi ako po ay iniwan ng aking asawa.
Sa loob-loob ko, Lord, bakit naman ako yung pinakausap mo dito? Malay ko dyan, 17 years old lang ako. Ano sasabihin ko sa kanya? Okay lang yun, huwag ka mag-suicide. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya kasi nagtanong siya ano pong gagawin. Ang ginawa ko na lang po, tanong lang. Sabi ko, may anak po ba kayo? Marami, 3. Pag kayo po ay nagpakamatay, sinong may iwan? Biglang parang naalis yung pagkalasing niya. Tapos, bigla siyang umalis sa labas. Hindi ko na nakita. So, tuloy yung prayer meeting namin. Paglabas ko, sinalubong ako. Hindi na father ang tawag. Wala yung pagkalasing niya. Sabi niya, uuwi na po ako. Hindi na ako magsisuicide. Kasi walang may iwan sa mga ina. So, doon, na-realize ko na tuturuan ka ng Espiritu Santo kung ano sasabihin. Hindi theology, kundi parang tanong lang, naisip ko lang na itanong, sinong may iwan? Ayun pala ang nakapagbukas ng isip niya na umatras doon sa plano niyang pagpapakamatay. Kasi nakita ko may hiwa na ng blade yung kanyang pulso. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin. Kasi pag sinabi kong okay lang, naiiwan ka ng asawa mo, baka hindi okay yung salitang gano'n. Malay ko ba sa pag-aasawa at malay ko sa iniiwan. So, yun ang naisip ko kanina na sa charismatic, talagang nararamdaman mo yung pag-abay ng Espiritu Santo. Instantly, extemporaneously. Oo, totoo. Ganon din actually, ganon din Brother Carlo yung most of the time na nai-experience ko. Kaya ako nasasanay ako, palimbawa, merong yung kagaya kay Sister Pearly, magbibigay ng recollection, ganyan. Nag-aaral ako, yes, nagre-review ako kung ano yung sasabihin ko. Pero pagdating at that time, ini-invoke ko rin ang Holy Spirit kasi gusto ko, pagka ako nag-explain, gusto ko nang gagaling sa puso ko yung sinasabi ko. Kaya tinutulungan ako ng Espiritu Santo. Kaya minsan, nangyayari, review lang ako, may outline lang ako, pero yun, extemporaneous yun. Ano yun, dire-diretso na pagsasalita. Even yung sa mga palabas natin, sister, kahit sa Kriska Online, nagre-review lang ako, nag-ano lang ako, pero yun nga, ini-invoke ko yung Holy Spirit and then hinahayaan ko kung ano yung maging resulta nung usapan. Kumbaga, kung ano yung maging resulta ng usapan. Let it flow baga, di ba? Di ba sa process sabi, let it snow. Ito naman, let it flow. Yan. Kasi daw, Kuya Alan, kung everything is perfect, yung preparation mo, perfect na lahat. Alam mo na kung ano sasabihin mo, alam mo na kung saan na propwesto, you don't need the Holy Spirit anymore. Para bang sa organization, kung ang PASCA is a perfect organization, ayos na yung plano, andyan na yung budget, yung mga imbitado, etc., etc., and all those things, you don't need anymore the Holy Spirit. Kaya kung perfect yung plano mo, hindi mo na kailangan yung Espiritu Santo. Kaya, natural na yung nangyayari na hindi yan perfect because you still need the Holy Spirit. Yes. At nakakatulong kasi nga, if you speak about truth and you speak about God, Holy Spirit yun. Pero kung nagsasalita tayo ng masama sa kapwa, nagsasalita tayo ng pangungutya o di ba? Parang mag-isip muna tayo. Ano ba, Espiritu ba Santo ba talaga ang kumikilos sa bibig ng mga nagsasalita na yun? Diba? Naalala ko po yung nung nagklase kami sa seminaryo, yung si Father Manny po yung nagturo sa amin. Parang ecclesiology po yun eh. Nagtanong ako sa kanya. Sabi niya, tanong ko po sa kanya, Father, kumbaga, bakit hindi pa sasabihin niya ganito, ganyan. Sabi ko, nililinis yan. Bakit po hindi pa tinanggal yung concupiscence? Bakit hindi pa nilubos-lubos? Sabi niya, ang sagot po niya is, para mas ma-appreciate po natin yung pagkilos ng Diyos, para kailanganin natin. Kasi pag tinanggal yun, maging self-righteous tayo. Di ba? So, kailangan natin sila. Kailangan natin yung banal na santatlo, kailangan natin ang Diyos. Para lalapit ka pa sa kanya, Tel, kung may concupiscence. Kasi hindi ka pagganap na, yung struggle mo for holiness should still be there. Hindi porket tatanggalan ka ng bahid ng kasalanan, ayun na. Anything goes na. Hindi ka na magkakasal. Parang yung na-realize ko na, totoo nga, kasi di ko ba, kahit sa daliri, pagka halimbawa ito lang daliri na to, kaya hindi natin madidescribe na ito is small.
Hindi po ba? Hindi mo rin pwedeng i-describe na ito ay big. Bakit? Kasi wala kang point of comparison. Ano po? Pero kapag tinabi mo yung isa pang daliri na bigger, ma-identify mo na ito is small. Hindi po ba? Ito isa ma-identify mo na big. Parang ganun din po daw yun na para mas ma-appreciate natin yung love. Di po ba? Mas makita natin yung awa niya. When we commit sin, makita natin na, ay, kumbaga, ito talaga, ako alam ko yung pwesto ko. Hindi ko kailangan mag-play God. Ano po? Ako po ay nandito. Who am I in front of God? Before God? Para mas ma-appreciate natin at hingin natin yung kanyang tulong na kailangan natin ang Diyos. Kanina sabi ni Kuya Carlo, yung naghiwalay na ano po, di ba ba? Yung hindi siya kanya Catholic. Naghiwalay dahil po sa kailan pa ba nating invoke ang Holy Spirit? Di ba pagka dumating na yan, hindi naman umaalis na yan. Pero tinan niyo po, baka magalit sa akin yung isang side, ano po, baka sabihin one-sided ako. Pero ito yung faith ko, ito yung belief ko, so ganito ako sumamba. Para sa akin, di ba, yung po, tuwing magmimisa, yung simpleng tinapay at alak, di ba? Yung sa Epiclesis, we invoke the Holy Spirit. Nandyan siya, pero tinatawagan natin. Ano po? So yung power, yung energy, yung power of God, itong tinapay at alak ay nagiging dugo at laman ng ating Panginoon sa Kristo. So sa atin din buhay, di ba ba? Every time we invoke, hindi tayo iniwan. Pero ang tanong ng Diyos, kailangan mo ba ako? Di ba ba? Kailangan mo ba ako? So dito, when we invoke, sinasabi natin na I am nothing, wala akong alam, wala akong kaya, kailangan kita. That will be, kumbaga, ito yung pagkakataon na, sige, e-enter na ako sa buhay mo kasi tinawag mo ako. Kaya nga 30 po ba yung prayer, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Ba't di na lang bigyan mo po kami ng kakanin habang buhay? Para isahan na lang. Bakit ba araw-araw eh? Di araw-araw magdadasal. Ba't di na lang for life, habang buhay po, na ibigay nyo na? Opo, totoo po yun. Kasi yung dependence to God is important for us. Yes po. Every day. At lagi natin tatawagin yung Holy Spirit. Katulad ito, sabi po ni Sister Ellen Rason, katikista po ito ng Fatima. Sabi niya, every time po na may written exam ako sa ICMAS, okay, she's taking her master's in sa sa ICS. Ramdam ko ang Holy Spirit sa edad ko na 57. Wow, 57 ka na, sister. Inaral po namin ang pneumatology. Mahirap po talaga arukin ang misteryo ng banal na espiritu. At kung sa inyo kanina, sabi ko Kuya Carlo, na yung hindi natin makita, mahirap paniwalaan, mahirap explain, mahirap pag-usapan, mahirap aralin. Pero kapag pinikit pag pinikit natin yung ating mata, at sinarado natin ating mga senses sa outside world, at tinignan natin yung tayo, mismo sa sarili natin. We are created in His own likeness and image. Yung breath, yung hininga ng Diyos na nagbigay buhay sa atin, iyon yung siya sa atin natin. The God in us, siya sa atin natin. At makikita natin na, Holy Spirit. Doon natin marirealize, ito pala yung Holy Spirit. Amen. Tama, Sister Pearly, Brother Carlo. Actually nga, di ba, yun nga yung aking, medyo maganda yung kwentuhan natin. Mukhang haabutin ata tayo na alas 12 ng madaling araw. But anyway, yun nga yung pag-reflect ko. Kasi kahit anong basa natin ng libro, sa aking pananaw, sa aking pagre-reflect, kahit anong basa natin ng libro, kahit anong aral natin ng filosofiya, kahit anong kumbaga ay intindi natin, mahirap po talagang intindihin yung misteryo ng banal na espiritu, yung misteryo ng Diyos. 'Di ba? Mahirap po talagang intindihin, at dahil tayo ay tao na ang kapasidad natin sa pag-iisip ay hindi na. Siguro kung naiintindihan pala natin lahat, edi tayo na ang Diyos, 'di ba? Parang ganoon yung ko yung pagkakaintindi ko. At actually nga may napanood akong pelikula kagabi, yung Finch, kay Tom Finch siya, may sila, yung parang nagkaroon ng problema, gumawa siya ng robot, parang AI, tapos ang sabi niya doon sa robot, kasi yung robot nagkaroon ng parang nagtatanong na rin sa kanya. So sabi niya, kahit na, kasi papunta silang San Francisco doon sa San Francisco Bridge. Ang sabi niya, alam mo kung ilan yung tornilyo na nakakabit sa San Francisco Bridge. Alam ko kung ilang metal yon, yung composition, lahat.
Pero iba pa rin talaga yung human experience. You have to be there. Kasi iba yung maramdaman mo na nandoon ka sa bridge at naririnig mo yung ingay ng bridge, yung hangin. Iba talaga yung human experience. Yun yung sabi niya doon sa robot. Kaya nung namatay siya, papunta pa lang sila, namatay pumunta yung robot doon at natuwa yung robot kasi yun nga yung naranasan niya, yung human experience. At yun yung realization ko, yun yung aking pagninilay ngayong araw about sa Espiritu Santo. Kahit anong intindi natin, kahit anong kaalaman natin, kahit anong dunong pa tayo, kung hindi natin mararanasan ng Espiritu Santo sa ating buhay, wala pong mangyayari. Kailangan maranasan natin yung Espiritu Santo. Kailangan maranasan ko. Kaya nga yung charismatic ganun. Kaya yung kung may mga kapatid tayo na hindi nakakaunawa. Kaya nga ang simbahan po hindi naman po talaga nakikipagtalo, 'di ba? Kasi naniniwala tayo na hayaan natin ang Espiritu Santo na kumilos sa buhay nila para maliwanagan sila. Yun lang naman po yung sa akin. Correct. Ha? Brother Carlo, napalalim ang isip ng Sa Brother akin Carlo. naman po, na-realize ko yung sinasabi mo, Kuya Alan. Ako rin na nagkaroon ng time na masyado akong na-attract sa intellectual tradition of the Catholic Church. So pinagbabasa sina Yves Congar, sina Skillebeck, Karl Rahner. At natuwa nga ako na yung isang librong hinahangad kong mabasa, yung True and False Reform in the Church, na sinulat ni Yves Congar, na yun pala ang nagka-inspire kay Pope John the 23rd na i-convoke yung Vatican II, ay nahanap ko. Pero ang mahal. Pero sabi ko, sige, babasahin ko to kasi tagal ko nang hinahanap na yung librong ito. E-book ba? Dahil ba about Vatican II, na yung namatay si Pope John the 23rd, kasi binan yung libro na yun dati ng Vatican. Pero namatay si Pope John the 23rd, nakita sa kwarto niya, ang daming annotation ng book na yun na mukhang nanggaling doon ng kanyang inspiration. And sa akin, malapit ang Vatican II, tinatawag din itong Pentecost sa modern times, aside from Catholic Charismatic Renewal, because of the reform. Pero tapos nagkaroon ng pandemic, hinilera ko yung mga libro na yun. Pero I realize ng pandemic na nakakulong. Ano magagawa ng mga librong ito? Ano magagawa ng mga librong ito? Mararamdaman ko ba ang presensya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga librong ito? And sinasagot ko yung tanong na yun. Pero I realize na para sa akin, nagkaroon ng pandemic, nakulong sa bahay, at bakit na-stop lahat, tinuturuan ako ng Espiritu Santo na mag-rely sa kanyang power at hindi lamang doon sa yung intellect, the human intellect. Because there are things in life that the human intellect, that reason cannot explain. It can only be explained by some events like this. Events na tipong masama, but God can make straight out of crooked lines. Parang pwede siyang gumawa ng isang bagay na maganda out of crooked lines. Para bang yung panluloko ni Jacob, di ba dapat naman talaga si Esau yun? Pero siya pa rin yung naging instrumento, siya pa rin yung naging patriarch ng Israel. So kasi gumagawa nga ang Diyos ng mga bagay outside doon sa bagay na inakasahan niya. So para sa akin, yung pandemic ay nagturo sa akin, vehicle ng Espiritu Santo. Bagamat masama yun, di ba? Pandemic maraming buhay ang nawala. Pero pwede palang magkaroon ng aral out of it. Maging bukas lang sa Espiritu Santo. Kasi kung maging sarado siguro ako na ang tingin ko sa pandemic talagang totally parusa ng Diyos at hindi pagkakataon or opportunity, doon lang sa yun. So, really, I pray to the Holy Spirit every day. At bilang charismatic, nagagawa ako yung charismatic songs na yun, yung mga kanta na yun sa pagtuturo ng catechesis. Malaking bagay yun. Oh, malaking bagay yun. Nagiging lively yung lula, lula. Lalo yung mga bata ay talagang pag yun ang kinanta mo Diba? So, yan lang yung sa akin, yung bukas sa promptings of the Holy Spirit. Amen. Sister,
Ako po, sa akin naman po, pabaon, sa mga katikis, sa mga nanonood, familiar at famous po sa atin si God, the Creator, si Jesus, iba't ibang image ni Jesus Christ. Hindi masyado yung familiar sa Holy Spirit. So, ang invitation ko po is magkaroon tayo ng devotion. Ano po, hindi naman, mahirap, sabi nga ni Sister, ni Sister Ellen, mahirap unawain. Pero, kung titignan natin ito, kumbaga, i-discern natin siya, yung Holy Spirit, kung paano kumikilos sa atin, mauunawaan natin using our heart, maunawaan natin na yung Holy Spirit pala po ay laging kumikilos sa atin. So, tawagin natin, gawin natin companion really with kung ano nga talaga siya eh. Yun siya eh, companion talaga. Di ba advocate? Maging companion natin sa ating pagtuturo, sa ating mga misyon, sa ating gagawin, sa ating desisyon, everything. Let us invoke the help. Kasi, totoo naman, ito po yung bibigay liwanag sa atin at gagabay sa atin. Yung maganda. Kuya, yung dasal ni Santa Tomas, ni Saint Thomas Aquinas, student. So, yan yung dinadasal ko lagi. Nasa wall ko po yan nung gumagawa ko ng mga test paper sa pag-aaral. Talagang ang Holy Spirit po sa buhay natin ay maunawaan natin through our own experiences. Ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng desire. Magkaroon tayo ng desire na mas makilala at makita siya sa ating buhay. Sister, wala nga po yung desire eh. Hindi ko rin po alam na kailangan pala yung desire. Then, ngayon, sinasabi ko na, ask God, ask the Holy Spirit, Lord, bigyan niyo po ako ng desire na hangarin kita. Bigyan niyo po ako ng desire na hangarin kita. Kumbaga, ano ba yung kanta? I beg you to fall. Di ba sabi nga may kanta, I beg to fall in love with you again. Kumbaga, ako nagmamakaawa sa iyo, Diyos, na para wala akong maramdaman eh. Pero bigyan mo ako ng inspirasyon, bigyan niyo po ako ng longing, ng pagnanais na paghahangad sa iyo. Hinahihingi din po yun, Lord. Bigyan niyo po ako ng biyaya na hangarin ko na makita ka palagi sa aking buhay. At napaka-great lover ng ating Diyos. Hindi tayo bibiguin. Bibiguin kayo ng mga jowa ninyo, pero si Jesus Christ, hindi tayo bibiguin. Amen. Nako, napakaganda ng sinabi mo. Oy, may humahabol. Maricon Pineda, sabi niya, in my life, I always ask the Holy Spirit to be with me in all my decision making. Amen. Maganda. Hello, Con. Hello po. So, nako, ang dami nating natutunan. Sana po meron po kayong natutunan ngayong gabi. Alam mo, Sister, Brother Carlo, kung isa-summarize natin, i-recap natin yung napag-usapan natin, ang Holy Spirit is yung breath. No, makikita yung, sabi mo nga kanina, yung apostolic succession. Nandoon, magmula nung binigay sa mga apostol hanggang sa mga obispo natin, yung succession. At ang Holy Spirit ay hanggang ngayon ay nasa sa atin, hindi umaalis dahil ang Diyos ay nasa sa atin palagi. At dapat kung tayo ay nabubuhay at ang Espiritu Santo ang nasa atin, dapat tayo ay nag-unify, hindi nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Kung may hindi pagkakaunawaan, dapat kung nasa atin ang Espiritu Santo, dapat yun ay nagbubuklod at hindi nagwawasak. Di ba? Yun yung aking natutunan. Nako, sister, ang haba, Tapos na oras. Lalo siguro pagka Trinity ang pag-uusapan natin. Ay, naku. Absent na ako, kuya. Ang hirap. Ano po? Pero sa mga nakikinig sa atin, mahirap po talagang pag-usapan, pero nandoon po yung aming pagpupursige dahil gusto natin na maibahagi sa inyo na maintindihan natin, sama-sama nating maintindihan yung mga turo ng simbahan kagaya ng ganito. At yan po yung Teka, object ng marriage. Kuya Alan, mukhang after Pentecost, Trinity Sunday. Yes. Tapos Corpus Christi, puro babibigat. Okay, yes. Kasi, di ba? Care of Kuya Pip. Wala si Kuya Pip eh. Sige, ano natin kay Kuya Pip, ano? I-guess natin si Doc Christian kung nanonood si Doc Christian. Pero maganda nga yan pag-usapan natin kasi para magkaroon din, maintindihan natin at tingnan natin kung
paano tayo gagabayan ng Espiritu Santo para maintindihan ng bawat isa yung Trinity, yung Corpus Christi. Kasi yan din yung, actually sister, yan yung mga turo na tinitira sa atin ng mga ibang sekta na bakit tayo naniniwala sa mga ganyan na sinasabi hindi totoo yan. Yan yung mga dapat din natin na kumbaga ay patuloy na pinagre-reflect kasi yun naman talaga yung katotohanan. Di ba? Anyway, Ito. nako, maraming salamat Okay po, po. Brother Carlo. Maraming salamat, Sister Pearly. Salamat po sa inyong dalawa. At sa mga nakasubaybay sa atin hanggang ngayon, kay Vanji Suerte, Lucy Capiral, Juliana Marquez, Maricon Pineda, at sa iba pa pong mga katikista at mga Bible Apostolate volunteer, yung mga nasa Bible Apostolate, magandang meron pong nag-comment dito sa Katedral, Malolos Katedral, si Lloyd Dagimpaya, hindi po sapat na sabihin ang maraming salamat sa mga pagkakataong pinaranas sa atin na ginabayan tayo ng Holy Spirit upang malampasan, mapagtagumpayan natin ang mga hamon sa buhay. Truly, there are a lot of miracles with the presence of the Holy Spirit in our life. Amen. Ganda nung sinabi niya. Thank you po. At tuloy niyo lang po, mag-comment lang po kayo at pipilitin po natin kasagutin. Kung meron po kayong mga topic na gustong pag-usapan natin dito, di ba? I-message niyo lang, i-comment niyo po para mapag-usapan natin nila Sister Pearly at nila Brother Carlo. Nako sister, maglalambing na ako yung closing prayer natin ikaw na ang Sige bahala. po. Sige po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi sa mabungang gabi na ito. Maraming salamat po sa inspirasyon. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu na gumabay, tumulong sa amin. Maraming salamat po sa kaalamang iyong ibinahagi sa amin at sa kakayahan. Samot dalangin po namin na sa pagtatapos ng aming programa ay hindi rin po matapos ang aming usapan at matapos ang aming kaalaman. Tulungan mo po kami na sa pagtatapos ng aming programa ay humayo kami at isabuhay at ibahagi po namin ang lahat ng aming sinabi, ang lahat ng aming natutunan. Isugo niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu at ibigay ang mga kakayahan, mga biyayang aming kinakailangan upang maging iyong tagapagbalita at iyong maging saksi ng iyong pagmamahal sa amin at sa aming kapwa. Isugo niyo rin po ang iyong banal na Espiritu sa lahat ng aming viewers, sa lahat ng mga hindi namin nakasama ngayon, at tulungan kami sa aming mga dinadala sa buhay, lalo higit sa mga oras na to. Tulungan niyo po kami na sa bawat aming karanasan, ang lagi naming makita ay ang iyong presensya. Itulot niyo po na palagi namin kayong hangarin, palagi namin kayong kailanganin upang palagi po tayong magkasama at palagi ka po naming makaniig sa aming buhay. Ang lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at nagahari kasama ng Banal Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya may pahabol po ako, bigla ko naalala. Yes, oo. Yung Holy Spirit kasi ay sa mga graduate po ng Diocesan Lay Institute of Catechetics sa ating diocese, tulungan niyo po kaming hanapin yung mga graduates. 1,000 plus po ito, 1,800 po ba? Para sa ating silver anniversary sa June 3. Yung mga hindi po namin makita na, yung mga buhay pa nating mga kasama, hanapin po natin, tulungan po natin para makipag-ugnayan at sama-sama po tayo magdiwang. July 3 po is silver anniversary ng ating institute. Si Kuya Carlo ay once na naging bahagi po, naging professor po dito. Tulungan niyo po kami, pagdasal na ito'y maging successful at maging inspirasyon sa ating mga katekista na patuloy mag-aral. Ito. Amen. Nako, tulungan natin si sister na hanapin ang mga nawawalang tupa. Ayun. Amen, amen. At ito pala,
open po ang Immaculate Conception Seminary, yung minor department. Nag-i-interview po sila ng mga gustong pumasok sa minor seminary, mga grade 7, grade 8, yon, grade 7 to 9, and then yung senior, yung grade 11 and 12. Tuloy-tuloy po, every Saturday po, pwede po kayong pumunta doon. Bukas po ang opisina, nandun po sila Father Rex, sila Father Joseph para nag-i-interview. Alam ko hanggang itong month na to, every Saturday, patuloy pa rin silang nag-i-interview ng mga gustong pumasok sa seminaryo. At kung interesado rin po kayo, yung mga kababaihan din po na halimbawa na nagtataka kayo bakit ganyan ang suot ni Sister Pearly. Ayan po madre. Pwede po kayong mag-try. Kontakin niyo lang po ang RCM sisters. Mag-message po kayo rito sa Batang Minor TV page or makipag-ugnayan po kayo sa inyong parokya para po magabayan, matulungan po kayo na makakonect kay la Sister Pearly or sa iba pang mga congregation. Yon. Brother Carlo, baka may announcement ka? May mga lecture ka bang? Wala na po. Okay na po. Okay. Thank you. Nako, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po na episode natin, every first Saturday po of the month ay ang Mari Faith po. Pagsamasahan, huwag pong kakalimutan, every Friday naman po, Verbum ni Father Jocelyn San Jose. Kaya gaya nga nasabi natin dito sa Batang Minor TV, we bring you closer to God and we try to bring God closer to you. Happy weekend po at magandang gabi po sa ating lahat. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.